Sir, kayo. Wala. Sabi ko kanina sa kanila, nung nag-uusap kami, parang may kamukha siya eh. Tignan nyo, pwede namin i-play mamaya. Kamukha ko siya ni Director Jeff Tamayo ng Philippine Olympic Committee. Biro lang po. Sir, congratulations po, Bir. Opo. Okay, sir, ano po ang kasunod nito, itong tagumpay na to? Mayroon ba kayong mga plano sa hinaharap? Mukhang at every 2 years po yung World Championship. Anong susunod sa inyo? Asian Championship. Maraming sana sir, maraming palaro na kasunod. Pero siyempre depende kasi sir ng budget, walang pipinan sa amin. Di kahit buwan-buwan kami aalis kung may competition. May tira naman, biyahe kami. Ready palagi kami. Ito tatanong ko sa inyo. Hanggang kailan nyo, total mukhang kayo pinaka senior citizen dito eh. Nako-question dito yung edad eh, no? Sir, hanggang kailan ninyo kayang sumagwan itong mga manlalaro natin na to? Mukhang ang average na edad nyo raw eh, mga 30, 35 eh, no? Tuloy-tuloy naman eh. Maski na hanggang 60 pataas, pwede rin maglaro ng Dragon Boat. Dahil meron namang event para sa matatanda. At meron din sa bata. Opo. Matanong ko lang, kayo po ba nakapanalo na ng gintong medalya? Halimbawa sa Southeast Asian Games o kaya sa Asian Games? Nakapanalo na ba kayo dati? Nanalo na sir, noong 2005 SEA Games. Sweep namin yung yung medalya ng gold. 6 na gold yun. Dito sa Pilipinas natin. Ano pagkakaiba nung standard saka yung pong sinalihan yung medyo maliit na boat? Ikaw sir. Mali ang pinagkaiba yung standard kasi yung standard is composed of 20 paddlers. Yung small boat 10 paddlers lang. Pero mas maganda kasi kung 20 ang sasalihan mo. Kasi yun talaga yung pinaka the best na laban, yung 20. Pero yung 10, kasi nga nanalo kami, yun yung bagong world record sa amin, yun ang ulit the best sa amin. Okay, kung nanonood ngayon ang mga kapamilya ninyo, mga kababayan natin na naglagay sa inyo sa inyong kalagayan na yan, sino po pwedeng maging representative ninyo para magbigay ng mensahe? Kayo na siguro, manager. Ano po ang mensahe niya para sa ating mga kababayan na naglagay sa inyo sa status ng parang Ascals at Manny Pacquiao? Sige po. Para po sa ating mga kababayan, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong tiwala, sa inyong suporta. Lagi po namin binabasa ang inyong mga mensahe sa Facebook na kung maririnig lang sana namin yung kung nagsasalita lang ng computer sa inyong mga salita doon, sa inyong mga cheers sa magitan ng inyong mensahe, sa Twitter, ay talagang siguro, napakaingay siguro sa Tampa habang andun kami. At nung pabalik kami, nakikita naman namin ang inyong suporta. Andyan kayo sa airport, nag-aantay. At maraming mga mensahe ng aming cellphone ay walang hinto sa pag-ring dahil gusto niya kaming batiin, gusto niya kaming makausap. Pasensya na po sa hindi namin mapagbigyan, ngunit makakaasa kayo. Manatili po ang aming mga paa sa lupa, hindi po kami maging mayabang, hindi po kami maging mapang-api, at manatili po kaming isang tunay na Pilipino. Sabi ko nga kanina sa inyo, isang bangka lang tayo, kaya yung mga, siguro, yung mga kritiko ninyo, sumama na sa bangka. Huwag lang tayong lulubog, sa isang bangka. Maraming salamat po. Wala ako 1 million dito na idadagdag sa natanggap nyo kanina. Meron na. Meron na. Okay na sa inyo. Sige po, kasama na ako. Nagpatakla ho ako doon. Thank you very much po. At mukhang meron pong cheer ang Cobra Philippine Dragon Boat Federation. Go ahead po. Aileen po. Si Aileen ba? Sige. Gigilid lang ako para... sige. 1, 2, 3. Philippines! Go! Philippines! Fight! Philippines! Mabuhay! Salamat! Salamat! Ayos, maraming salamat po. Mga kabarkada, kung meron lang po kaming dapat ikarangal dito po sa Studio 23, yung po marahil ay yung pagtangkilik sa ating mga atleta na sa marami pong pagkakataon, hindi po nabibigyan ng atensyon ng publiko at ng mismong gobyerno. Una po namin naging panauhin dito ang Team Ascals bago pa sila kinilala
at minahal ng buong bansa. Nung pong mga panahong walang pumapansin sa kanila, walang kumikilala sa kanila, nung mga panahong kinutya ang kanilang kakayanan na sumipa ng bola. Kaya ganoon na lang po ang aming kasiyahan nang makapag-uwi po ng 5 ginto at 2 pilak ang Dragon Boat Federation Team. Bago po sila umalis patungong Tampa, Florida, USA, ang Studio 23 po at ang ABS-CBN News ang naging daan para malaman ng bayan ng mga maginoong miyembro ng team ay lalaban ng walang sariling sagwan, walang pamasahe sa eroplanong sasakyan, at walang katiyakan kung busog ba silang makikipaglaban. Mga kabarkada, sa pagwawagi po ng Dragon Boat Team natin laban sa mga kupunan ng mas maunlad na bansa, wala pong paglagyan ang kagalakan ng bayan dahil ang salat nilang kabuhayan ay pinatindi ng kanilang determinasyon at kalakasan. Kahit po sa maraming pagkakataon ay inabandona ng pamahalaan ng ating mga atleta, narito po palagi at nakagapay ang buong bayan para bigyang pagkakataon ng ating mga kupunan na taas noong nagwawagayway ng ating bandila. Mula po dito sa Ibabalita, Studio 23 at sa buong pamilya ng ABS-CBN, sumasaludo po kami sa inyo at nagbibigay ng kasiguruhan na kapag wala na kayong masilungan, narito po kami para po sa inyo lahat, para po kayo'y kanlungin namin dahil willing kaming maging kanlungan ninyo. Mabuhay po ang ating Dragon Boat Team at mabuhay ang lahat ng atletang Pilipino. Tapos naman po ang itig nating balitaan, maaari po kami panoorin online sa